kunyari ako, bahala ako, tapos pumunta ako sa Sputnik, i-require sa akin ng Sputnik na magugas kamay ako. Siyempre, kung gusto mo, dapat kasi gusto mo manatili doon sa kanila, di ba? Kung gusto mo manatili doon, dapat magugas kamay ka. Titira ako ng bahala rin o ibang pangkat. Pwedeng ibang pangkat, pwedeng bahala, di ba? Para magkaroon sila ng tiwala sa iyo. Kailangan ba yung pangkat ko rin na pinanggalingan ko o pwedeng ibang pangkat naman ang isakripisyo? Oo, kanya lang, ang magiging problema mo ganito kung galing ka sa bahala, nagpa-Sputnik ka. Pag sa Sputnik, tumira ka na ibang pangkat, hindi ka pwedeng bumalik sa bahala. Na kailangan dyan. Yung kinalalagyan mo, tumira ka dyan. Hindi ka makakabalik sa bahala. Kailangan yun kung saan ang galing mismo? Oo, dapat doon. Hindi po pwede yung gano'n na... Bigat naman nun, no? Oo, mabigat talaga. Akala mo, akala nila, ganyan-ganyan lang ang pangkat. Mabigat talaga, di ba? Para makabalik. Kaya si Ben Baido, tinan mo, hindi na nakabalik sa bahala yan. Kinakwento nyo kanina na magkakasama kayo sa labas nila, Boying Imbias. Oo, magkakasama. Halos magkakababata sila. Oo, magkakababata sila. Magkakasama, alam mo si Ben Baido kasi nung araw wala pang Cebu. Walang Cebu nung araw eh. Alam mo, tinitira namin nung araw yung opium. Yung sinasaksan dito na tatalian mo ito ng panyo bago isasaksan mo, di ba? Opium, tapos merong marijuana, merong segural, merong red devil. Yan yung nung araw. Si Baido adik eh. Bilang mga nakasama siya nung kabataan, ano bang karakter niya? Ang karakter ni Baido, doon sa lugar nila, siya yung siga-siga talaga doon. Na sinusunod siya ng mga bahala doon. Kasi si Baido magaling mag-basketball yan eh. Oo, minsan yun ang pang-akit niya. Yung lugar nila doon sa may Onyx, merong basketball yung Sases. Yung tinatawag yung center. Meron doon yung lagi yan nagbabasketball yan doon. So yung lugar nila, talagang may kalokohan talaga siya doon. Talagang pag sinabing Ben Baido, kilala talaga siya. Hindi ba? Nasabit nga sa Visconti Massacre yan. O di ba? Sila nila Robert Barroso, apat sila eh. Di ba? Nasabit. Pero hindi naman talaga sila ang gumawa niyan. Kundi siya lang. Ayun nga, ba't tinira niya si Ibot? Ibig sabihin, si Ben Baido, yun ang pinakaunang tinira niya na bahala. Oo, yung Ibot Bakulaw. Sa lugar Barkada pa namin yun, kasama pa namin nung araw yun. Kaya si Ben Baido, di ba? Yung may nagkukwento, hindi na siya makapunta rin sa amin, sa Texas. Pero dati nakapunta. Tawiran lang naman yan eh. Ano bang rason kung bakit sa pagkakaalala niyo? Alam mo kasi yung Ibot Bakulaw, ano yan, Alaskador. Alasin si Ben Baido. Akala niya siguro, hindi siya tutuloy ni Ben Baido. Siya naman si Ben Baido, kaya naman nainis sa kanya si Ibot Bakulaw. Kasi yun nga, natawag niya, pangit-pangit mo eh. Lagi niya hiniya. Ikaw ba ang pangit mo lang hiyain ka pa sa... Ikaw, payag ka ba nun? Siyempre, hindi, di ba? Kaya yun, pinakatawanan ni Ibot na gano'n. Sige, sabi ni Baido, tinira talaga siya. Tinira si Ibot Bakulaw, dala yun lang nagamit niyang gamot. Kumbaga, kargado na rin siya ng mga panahon. Oo, kargado siya. Nagkasamaan na sila ng loob. Ni Ibot Bakulaw, kaya tinira niya yan. Di ba? Nung matira niya yan, siyempre, na-alerto kami. Dahil bahala nga Oo, rin. bahala rin yan, di ba? Paano naging reaksyon niyo nung mga panahon na yun? Nung nagre-reaksyon namin, hanggang doon lang siya sa lugar nila. Hindi na siya makapunta sa lugar namin sa Texas. Di ba? Kasi may posibilidad na bigwasan namin siya doon eh. Hindi naman namin siya tinuring na iba. May tatak pa rin naman siya. Kanya lang, hindi siya pwedeng pumunta. Yun lang ang problema. Kaya yung Magna Carta na yan, nakalagay, huwag kang papatay ng kausap. Pagdating mo sa city, ito maganda, pagdating mo sa city jail, obligado doon na talagang tatamaan ka, hindi po pwedeng hindi. Kasi ang pinatay mo, bahala. Bakit hindi nangyari? Bakit hindi nangyari sa kanya yon? Umabuso pa nga eh. Kasi hindi niya nanunungkulan doon. Kumbaga, parang naging under niya. Dapat yung nanunungkulan ng parang ako, mayor ako doon. Si Ben Baido, pumatay ang bahala. Nga rito, sarad yung pinto. Talagang tatamaan. Kanya lang, bakit hindi nangyari? Sila mo, nakakawal si Pabling 45 eh. Ginopi niya yan dun eh. Si Lolo Pabling? Oo, ginopi niya yan dun eh. Alam mo, tama yung may nagkwento niya na nabasa ko dun sa comment na anong nakaaway mo si Baido? Hindi mo naman nakaaway si Ben Baido. Ikaw ang ginopi ni Baido. Putok yun eh, na talagang si Pabling ginogopi ni Baido City Jail. Ba't pinapayagan nila, di ba? Pero sa tutumbuhay lang, kahit kanino makatinggelo, tanong mo sa yung Magna Carta, hindi po pwedeng baliin ng Kasili-Sili yan. Ano ba kinakulong niya? Kasi nung makulong siya, nasa Muntinlupa na kami ni Boy. Nabiyahe na kami. Ang kinakulong niya ni Ben Baido, yun nga yung sa... Kiibot?
Oo. Hindi, Sa hindi Biscol. ko alam kung ano yung kinakulong niya. Basta siya, nabalitaan na lang namin, nakakulong siya sa City Jail Jail. ng Manila. Tapos pagdating sa City Jail, ang patakaran dahil nga pumatay ka ng kapwa mo bahala, Oo. kahit sa loob man o sa labas to nangyari, dapat may kaukulang parusa ka dun. Oo, dapat may kukulang Hindi parusa. siya naparusahan dun. Ha? Hindi nga naging ano ko dyan, naging palay sa bakit hindi ito naparusahan? Si Tatay Anding na ang commander Hindi ko noong alam. panahon na yun. Wala namang commander nung araw eh. Pwedeng hindi pa kasi 1987 Jello, nahuli ko. Bumuga ako sa Muntinlupa noong 1986. Nahuli ko 87. Nung dumating ako dito sa City Jail ng Maynila, ang inabot ng mga nanunungkulan, Boy Seni, puro batas ng palok yan. Boy Seni, sila Boy Lasatin, sila Baltoroge, yung William Pusa, sila Bing Mangana, at saka sila Pabling 45, yung Pitong 45, na pumatay ng polis, nagasampalok yan, sila Boy Bantaya, si Papo, di ba? Jury yan eh, si Papo eh. Inong gabi na yon, lumaya yung Jun Mendoza. Yung Jun Mendoza, yun yung mayor. Eh pagdating ko, hapon, gabi lumaya. Yung lumaya, siyempre, walang mayor eh, di ba? Nagpa-meeting sila Papo. Nagpa-meeting sila, pinaaling tao. O maglalagay tayo ng mayor, sino gusto yung maging mayor? Sabi ganun ha. Ako naman, nakahiga na kami niya eh, gabi na eh. O sino gusto yung maging mayor? O, ang pepapilian natin dito, dalawa, si Pabling 45 at saka yung Beng Mangana. Eh gumanon yung tao, hindi pwede, sama natin si Gayot. Ginising ako. Di ba? Nung ginising ako, o sige, tatlo kami ngayon, majority, o di ba? O, kay Pableng, kay Beng, binibilang, di ba? Eh, pagdating sa akin, majority. Kahit ayaw ko, di ba? Ikaw ang Oo, tinaas ako, ganun sa pangkat. O, nilagay ako mayor. Ako ngayon ang mayor. Ngayon, dahil ako mayor, siyempre, kailangan pa ba masunod yung patakaran nila? Hindi na, di ba? Ako ang mayor eh, kumbaga, mga naging tao ko na lang sila eh. Yung patakaran ko ang nasunod. Oo, nasa Magna Carta pa rin. Igalang nga eh. Di ba? Igalang mo ang desisyon ng magiging pangkat. O, di ba? Nasa Magna Carta pa rin yan. So, lahat ng bagay na gumagalaw sa pangkat ng bahala, halos lahat yan nasa Magna Carta. Hindi dapat pa nakaayon. Oo, dapat ayos yan. Ngayon, ikaw ay abusadong mayor, abusadong nanunungkulan, meron ka rin kalalagyan. Baka ma-people's power ka din, di ba? Kaya ang pagdadala, Jello, lalo sa pangkat, hindi yan basta ko mo ba? Ako na mayor dito eh. Ako na siga dito. Hindi po pwede yung ganun. Hindi ka nalagyan ka rin. Kita mo yung nangyari kay Boy Marino. Yung Boy Marino, isa yan o kasama yan sa kay Roddy Puentes na ang pinatay nila si Roddy Villar. Magkakabarkada yan. Si Villar, si Boy Marino, si Torre Dominico, si Edin Tisoy, sila Palasig, sila Romil Bisugo, sila Sane Concepcion. Sila yung mga itinakwil dahil sa pinatay nila yung Roddy Villar. Sila magkakasama at meron pa mga ibang sumama dyan, mga kasakasalo sa pagkain. Doon sila nalagay sa building 3D. Kami, nandun naman kami sa 4B at saka ang 4B ang bala. So, 3 brigada ang bala meron. Yung brigada ng mga itinakwil na pumatay kay Roddy Villar, sila Puentes na nandoon. Kami naman nandun kami. Kaya nung araw dyan, pag nandun ka, kasi mag-ano lang yun eh. Kitang-kita mo, still mating nung araw. Tapatan lang. Oo, still mating ano eh. Ganyan eh. Dapat marunong ka sumenyas. Halimbawa, ikaw, Jello, kaibigan kita. Si Senso, nasa reaksyon eh. Jello, Jello, tingnan mo nga kung nandiyan si ganun ganyan, senyasan lang sa kamay. Sign language ba? Oo, ganun siya, ganun. Kasi padlock nga eh. Hindi ka nga makalabas eh, di ba? Hindi ka rin pwede magpaalam sa empleyado na, siya, lalabas ako. Hindi po pwede. Kaya marunong ka dapat sumenyas. Kaya ang anong araw, matututo ka, paano mo ginagamit yung utak mo? Paano mo gagamitin yung isip mo? Paano gagamitin yung katawan mo? Dapat marunong ka. Hindi po pwede na namilibid ka tapos tatanga-tanga ka. Kahit pa nasa pangkat ka, dapat alisto ka. Ngayon, pag nasa pangkat ka ba, may problema ka pa ba? Wala na. Kasi bahay na ninyo yun eh. Pag nadala ka na doon sa bahay mo, wala ka ng problema. Pero hindi agad-agad Jello, nadadala doon sa pangkat. Pag galing mo ng jail, dadaan ka pa sa RDC, yung Reception and Diagnostic Center kung tawagin. Doon i-orient ka ng quarantenas, freshman, sophomore, junior, senior, bago ka iaata doon sa bahay mo. Balik tayo dun kay Ben Baido. Sige. Hindi siya naparusahan. Hindi nga eh. Nadal pa niya nanunungkulan nga sa jail ng Maynila. Hindi siya naparusahan. Eto ngayon, mabibiyahe siya. Sa jail, pumuwede siya. Pero sa Muntinlupa, doon panahon na ni Boying, nandun siya eh. Si Boying, kababata niya yun, hindi nga siya kinunsinti. Siya ang bosyo nun eh. O di dapat sana kinuha niya, di ba? Hindi nga niya kinunsinti yan eh. Nagpalagay siya doon kay Guran, si Sputnik. Kay Gorang Kabuslay. Oo, kay Kabuslay, kay Randy Kabuslay. Panahon ni Randy Kabuslay yun. Kasi palibasa, batang pako si Kabuslay eh. Batang pako din si, gahakap siya ng pako sa Randy, si Onyx. Kaya doon siya nagpalagay, siguro ni si Baido. Dito ako magpapalagay. Kalugar ko naman to, di ba?
Oh, yun siya. Hindi siya nagpalagay sa bala. Nasa building 3 kami nun eh. Hindi siya nagpalagay doon. At saka, magduduming isip sa akin itong mga to. Oh, talagang tama yun sa Sputnik. Yun nga sinasabi ko kanina, na kapag galing ka sa gano'n, meron ka sana, nagpa-Sputnik ka dyan. Kahit ikaw ang mayor doon, hindi ka pwede magtiwala doon. Kasi galing ibang pangkat siya, arang pinatay niya, ang kakosa din niya. Ano mali mo gawin din doon? Diba? Kaya, ano umiisip ng mayor? Tinanggap lang siya dahil kalugar niya. Alam mo, Jello, sa Muntinlupa, yung mga nanunungkulan niya lalim, mga bosyo, yung mayor, matatalino yan. Hindi yan basta... Grabe sila mag-isip. Oo, hindi yun. Kala mo ba? Kaya si Boying, kala mo, kung titinan mo si Boying, parang walang kaalam-alam sa buhay eh. Walang kibo. Di ba? Hindi yan marunong magsalita. Yun lang. Pag nagkasala ka, talagang may kalalagyan ka. At walang nakakaawat dyan, Jello, hindi ako nagyayabang yung mga panahon na yun. Yan, nandiyan naman sila anding nun eh. May ginugulp yan, minsan nasa lamesa na, akala ko patay na. Ibang klase. Eh, sino nakakaawat yan? Ako lang, talaga, pinupunta ako yun sa kubul niya. Yung kubul niya kasi, yung pasilyo, tumbok nun, yun ang kubul niya, sa Tracy-1. Pinupunta ako, pag sinara niya, wala makapasok nun. Takot sa kanya eh. Yun ang totoo, takot kay Boying eh. O siya, hindi ko pinagyayabang, di ba? Kakosang puro yun eh. O kakatukin ko yun, Yeng, gaganunin ko yun. Bubuksan niya, baka na, gago to eh. Ganun lang yun. No, tama na yun, baka mapatay mo. Bulong lang. Tama na yun, baka mapatay mo. Kakosa mo rin naman yan. Di ba? Titigil yun. Ganun siya. Pero karamihan talaga, totally, nung nasa tres kami nun, yung Bosyo, yung Boying, takot talaga sila dyan. Sino ba yung tao niya na yun? Tartar nga, takot sa kanya eh. Yung Junbiray na binabanggit ni Anding na yan. O yung dito, Baroga na yan. Mga takot sa kanya eh. Hindi talaga naka-area doon. At ang laking pasalamat nila nung tawagan ng medium si Boying Ibias. 80s yun. Kasi palaya na siya noon eh. Pag na-medium pa kasi, yung mag-aaya, parang pribileyo na ng isang ano yun na Ay, papanik ka lang sa medium, yung sa Kamsampagita. Kaya si Boying, nung nasa Kamsampagita yan, nung madala ko doon kami nakita-kita at saka yung Bebot Orozco na binabanggit ni Anding, na naging pumalit sa kanya yun eh, kay Boying eh. Tapos nung mawala si Bebot Orozco, nadala kami sa medium pare-pareho, ang pumalit yung Junbiray. Yung Junbiray na yan, bata pa. Pero kay Boying, talagang wala silang po pwedeng, akala mo, kaya sabi ni Pabling, Diyos mo ng Muntinlupa. Hindi, mali naman yun. Hindi naman Diyos ng Muntinlupa. Pero totoo rin yung sinasabi ni Lolo Pabling na halos kahit ibang pangkat kakuwasa niya? Hindi, ano lang yun, respeto lang kay Boying yun. Kasi matagal kami napadlak eh. Si Boying, 1973, nadistino ng Iwahig yan. Nung madistino sa Iwahig yan, 80s na siya bumalik sa Muntinlupa. Diyan tagal niya lang wala, di ba? So, nung dumating yan, syempre, ako pinuntahan niya. Sa akin siya nagtanong kasi naiwanan niya ako doon eh. Ano ba ang kalakaran? Lito, gano'n. Siyempre, naikwento ko si Boy Marino. Ako, yung bosyo ngayon sa tres eh, yung bosyo ng bahala. Abusado, wala nang pondo. Tsaka yung mga matalas, pinagbibenta na, wala ang gagawin ng tao ron, di ba? Ba't kinusinte? Sabi ni Boying kagad, di ba? Ba't kinusinte? Sino ba nandun, gano'n. Isip si Boying, talagang, alam mo si Boying kasi makapangkat yan eh. Pamilya nga niya, kaya niya pagpal sa pangkat niya eh. Dapat nga, nasa Amerika yan eh. Kaya puntahan natin, sabi niya gano'n. Pinuntahan namin yun. Ang kasama namin si Turong Kulangot, yung taga-Cubao. 13 Judas yun. Di ba may 12 pares sa Sputnik? May 13 Judas sa bahala. Mga storya ng tattoo sa kali. Mga tinta nasa loob ng karayong pag tinatak na sa balat ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Tapos ano nangyari nung nalaman niya na, sige nga. Ayan, di ba? Di ba kinuwento ni Romy Bibarjan? Tinira yung kapatid niya, si Tisoy, ni Boying Ibias doon sa Iwahig. Si Boying Ibias yung nasa Iwahig, ibinawi niya yung bahala na taga Bicol, nag-surrender siya ng Matalas, tinira niya, yung tumira doon sa kakosa namin. Doon sa Bartolina mismo, di ba? So, totoo yan kasi naikwento din sa... Ngayon, yung time na yon, doon na painitan yung bureau, yung opisina sa Iwahig para si Boying ibalik sa Muntinlupa. Siguro, nakita nila na si Boying talagang wild to, di ba? Papa. Bisi mo na sa Bartolina, pinatay pa niya. O, di ba? Ikaw nga mag-isip ka. Gumawa siya ng paraan na kapag papasok siya ng Matalas, para lang patayin yung tumira sa kakosa niya. Bawi yun eh. Noon na ibalik siya ng Muntinlupa, eto na. Pagdating doon, syempre, hindi naman agad siya nagpalagay sa pangkat eh. Magulang yan eh. Hindi naman agad siya, doon ako sa pangkat ng Solida, hindi eh. Nagpalagay siya doon sa Building 2. Altahan yun. Altahan, pero ang nanunungkulan doon, bahala. Yung sinasabi ni Anding dyan na huli na, yung BNG, tsaka bahala magkaaway daw. Doon siya nalagay sa Building 2. Hindi siya kagad nagpalagay doon sa Building 3. Sa bahay. Tinawag niya ako ngayon.
Ito na yan. Ibalita siya sa akin. Hapon yun, ha? Magulang nga, di ba? Oo, siyempre, kakosa niya ako, di ba? Ito niya, ba, ano dyan, ikinuwento ko sa kanya. Si Boy Marino, sabi ko, inubos na yung Batanas. Wala nang pondo yung kaha. Napabayaan ko. Hindi tama yun, sabi niya gano'n. Tumuha ngayon siya 3 gamit. Tigil-tigisa kami. Punta natin. Sinurpresa namin yung building 3, yung kila Boy Marino. Pinuntahan namin ngayon yun. 3C1, 3C2, 3C3. Hindi alam na nandyan si Boy. Oo, hindi alam. Hindi alam talaga. Doon kami dumaan sa 3C1. Yung pinaka main gate, yung pinaka gitna doon kami dumaan sa 3C1. Pinasara namin yung 3C3 at saka yung 3C2. Pagdating namin doon, pinatariman na ni Boy yung tao. Tariman pa, 3C3, 3C2, tsaka 3C1. Halo-halo sila doon. Pero bago kami pumunta doon, meron instruction si Boying na doon kayo dalawa dito sa gilid. Akong bahala dito. Pagdating namin doon, di ganun nga nangyari. Pero wala naman kaming balak yelo na para pagtitirahin. Siyempre, mga bahala din yun eh. Wala naman sinabi na pagdating na, tirahin nyo siya na. Mag-uusap lang. Oo, di ba? Mag-uusap. Pero pag merong gumalaw, siyempre, may mga tao si Boy Marino ron eh. Obligado na. Oo, di ba? Oo, may mga tao siya eh, di ba? Tsaka may mga gamit din siguro yun eh. Di ba? Nasa kanila pa yung armory. Oo, di, pagtayo niya ganyan, tarima, tinawag ngayon ni Boying si Boy Marino. Halika. Tayo, Boy, mag-uusap tayo, ha? Pero nakaganon si Boying. Alam mo yung Boy Marino, naawa ko eh. Nakaganon eh, oh. Tapos ginaganon ng ginaganon ng stick sa ulo si Boy Marino. Taling ginawa mo dito, ganun-ganun, di ba? Si Boy, kumanalitayan eh, napakagina ng boses niya. Pero may laman. Yun, nilabas namin. Nung mailabas namin si Boy Marino, si Boy hindi na umalis doon. Siya yung naging bosyo na ngayon doon. Agad-agad yun, ha? Oo, agad-agad. Agad-agad yun. Siya na, di na siya bumalik sa dos eh. Kasi kilala sila mga empleyado eh. Tindi. Matindi, di ba? Hindi na siya umalis. Doon na siya na ang bosyo. Ang tanong, siya ba eh, meron bang nagsarili bang pangkat doon na, wala yan. Meron ka ba na rin wala? Kasi buhay na pala bosyo niya. Kasi putok yung nangyari. Maraming kumuha kumpare kay Boy, mga bosyo ng pangkat, kaya siguro ang kumpare niya yan. Maraming kumuha sa kanya. Dahil sa insidente na ginawa niya dun sa Iwahig at saka yung paglipat niya mismo. Yun. Ano nangyari dun sa dun sa isang pinalitan niya kay... Wala na. Yun yung nakakalungkot, Jello. Ano pangalan niya nun? Boy Marino. Patay na ba yan, no? Pinatayo, tiniray sa 9, doon sa gate 4. Ang tumira doon yung bote. Kumando ang tumira doon. Makawala naman yun nung Nani Soto at saka nung Ernie Maton. Tinira nila yun doon sa gate 4. Pero paano mo nang nangyari sa kanya niyan? Saan siya pumunta? Doon sa dos. Palit sila. Doon sa altahan? Yung pinanggalingan ni Boying, palit na sila. Doon ka na. Nandun na siya sa altahan? Doon na siya nagtagal? Hindi na halos nagtagal yan eh. Kasi unang-una, kalilipat lang niya ron eh. Mga ilang, hindi yata, 1 buwan lang yata, 2 buwan, tinira ng komando eh. Kasama pa yung assistant niya, yung Albis. Eh si Boy Marino lang naman ang tinira doon. Pero yung Albis hindi naman kasama. Bakit daw? Anong base sa pagkakaano? Alam mo kasi ito si Nani Soto, mga juvenile case yan eh. Yung Nani, suwail na yung mga may sarili siyang disposisyon, may sarili siyang desisyon. Kahit pa merong bosyo sila nung araw, yung bosyo na si Rodin Bukid na taga San Andres, dinesisyon na niya na tirahin si Boy Marino doon sa building 9, sa may gate 2, sa gate 4. Doon tinira sa harapan ng PX. Tindahan nung araw yun doon. May mga dalaw. Doon tinira yung Boy Marino. So, naging bawi niyan, kay Waray Laki, na 22 komando na 3 bitay. Yun yung bawi at tumira naman doon si Boying. Ang bumawi doon si Boying, gabi yun. Bawi doon kay Waray, 22 komando yun. Doon mismo sa harapan ng brigada nila. Doon tinira ni Boying yun. Hindi, bawi ka agad yun. Tapos binato ni Boying ng granada yung 2C1, 2C2, 2C3, kila Erling Maton. Binato ni Boying ng granada yung mabuti ka mo, yung Reyes na ganyan. Yung granada doon tumama sa Reyes. Bumagsak doon sa harapan nila, doon sa labas. Pinuntahan ng yun. Alam mo tawag doon sa yung dumadampot, nakakalam ng puputok yung granada. Tinatawag pa niya sa labas yun kasi hindi pumutok eh. Nandun hindi madampot ang mga empleyado, hindi sila malapitan. Pero si Boying, kinuha na ng gwardiya. Kaya nga tinawag ng buwang eh. Ang tawag doon, Jello, yung... Mga bomb expert. Okay, mga bomb expert, yan, hindi na makuha eh. Gabi eh. Tumawag pa sila, tsaka nila dampot yung granada. Doon talagang kinatakutan na lang si Boying Indias. At saka ang pangkat namin ng Jello, yung si Boying, talagang umangat kami, kinatakutan kami doon. Kahit konti lang kayo? Oo, kahit konti lang kami, Jello, hindi abang yan. Kanya alam mo si Boy Marino, hindi mo makikita ng parang bosyo. Pero may tira yun, kanya lang yung pagdadala niya, yung nga Jello yung sinasabi natin na kumisan yung mga nagdadala, mayroong lumalabas sa abusado.
Pansarili. Oo, pansariling kapakanan lang nila, di ba? Alam mo, sa Muntinlupa, maraming bosyo, nagpayaman lang. Totoo yan, nagpayaman lang. Alam mo, yung sila Papay, yung mama niyan, kasi naging tao ko niyan ni Papay, nananambo ko sa kanya nung araw. Tao niya ako. Yan, yung si Kabusday. Sa BCJ, yung nagdadala doon si Dako, ang supplier nila yung Boy Sabater. Mayaman yun, taga Cavite. Yun yung supplier nila, talagang kahit ano hingin ni Dako, pampangkat, binibigay nun. O, doon sa 7, yung Midling Asuro, at saka yung Sobreseda, mga narinig ko yan. Tapos nagkikita-kita kami niyan, Jello, nung time na nag-initiate ang Catholic Chapel doon, yung pare, nung magkaroon doon ng tinatawag na De Colores, at saka yung Life Spirit Seminar, ang kinuha nila doon, yung mga mayor-mayor ng brigada para walang gulo. Halo-halo sila, BCJ, De Colores. De Colores. Oo, eto, nasa akin yan, oh. Nag-initiate sila ng ganyan kasi isa yung sa pamamaraan ng bureau para magkaroon ng katahimikan sa bilibid. Pero mo, saan ka ba nakakita ang nandun mga mayor, bosyo, di ba? Paano? Oo nga, no? di ba? Sa na yun. Nandun pagkagabi, nandun Paano ka ngayon gagawa ng kalokohan, ba? Hindi ako gagawa ng kalokohan, di ba? Tatakot ako. Kaya sabi ko, ang bilibid, talagang kumisan, may gulo, may ganyan, di ba? Pero kapag ikaw ang nanunungkulan at talagang kilala ka ng tao mo, hindi ka po pwedeng gumawa ng kadukuhan hanggat hindi nalalaman ng bosyo. Kailangan nalalaman talaga nila bago ka gagawa. Eto si Joe Balais, kita mo na ba? Ito, Joe Balay. Oo, yan. Oo. Lumaya na yan, nagpastor yan